Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin ng Sacramento Kings, ang may pinakamalaking tsansang makuha si Jonathan Kuminga sa isang trade matapos maibalita na pinangakuan siya nito ng starting position sa team. Ibinulgar nga ngayong araw na nag-offer na ang Kings sa Golden State na si Malik Monk at ang 2030 first round pick. Plus nag-offer na rin naman sila ng kontrata kay Kuminga na nagkakahalaga ng 3-year, $63 million. Ngunit sa kabila ng ginawang effort na ito ng Kings, tinanggihan pa rin sila ng Golden State matapos i-anunsyo ng front office hindi sila makikipag-trade sa Kings. Sila na nga mismo ang nagsabi ayaw nilang kunin si Monk since marami silang gwardya sa lineup at kung sakaling kunin pa nila ito, mas liliit lalo ang kanilang lineup. Kaya kung gusto nga talaga ng Kings na ipagpatuloy ang trade, kailangan itong mag-offer ng mas magandang trade package sa mga susunod na araw. Samantala, though sinabi ng kampo ni LeBron James na hindi siya hihingi ng trade sa Los Angeles Lakers, patuloy pa rin naman nga ang pagsilabasan ng rumors patungkol sa kanya. Isa na dyan ang kumalat na isang 4-team trade scenario para lamang makabalik si LeBron sa dating kupunan na Cleveland Cavaliers, kung saan makakasama nila dito ang teams ng Charlotte Hornets at Brooklyn Nets. Bali dito makukuha ng Nets si Grant Williams, Dean Wade at isang future round pick. Masusungkit naman ang Hornets si Jarrett Allen at sa Lakers naman sina Max Strus at Darius Garland, habang sa Cavaliers si LeBron at Bronny. Subalit sa kabila niyang mismong ang Los Angeles Lakers nang nagsabi walang mangyayari kahit anumang trade kay LeBron James ngayong off-season at maging sa next year. Sinabi na rin naman ni Luka Doncic na ayaw niyang umalis si LeBron at gusto niya itong manatili sa lineup at magretiro bilang parte at jersey suot ang Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda, hindi nga po mga idol naging maganda para sa Boston Celtics ang off-season dahil sila lamang ang nag-iisang team na bigla lang humina ang lineup matapos nilang pagsisitanggalin ng ilang mga key player kagaya ni na Kristaps Porzingis na itrenade sa Hawks at si Jrue Holiday na ibinalik sa Blazers. Kaya inaasahan hindi magiging competitive ang team next season lalo pat nagtamo pa ng malalang injury si Jason Tatum. Ngunit hindi rin naman puro masasamang balita ang nagsilabasan ngayon sa team dahil may iba rin naman ditong siguradong ikatutuwang ng mga fans ang ibinulgar ng isang insider na maayos na nga pong nakakalakad si Jason Tatum. Though paminsan-minsan paika-ika pa rin siya, mas namangha pa rin sila sa katotohanan na hindi na ito kailangan pang magsuot ng boots para maayos na makagalaw. Sa ngayon, pinapagpatuloy pa rin ni Tatum ang kanyang recovery sa ginanap na Chris Paul CP3 Elite Camp. Gayong kakailanganin nga niya ng at least 1 taon bago makapaglarong muli. Kaya nananatiling questionable ang kanyang recovery next season. Subalit kung sakaling maging maganda ang pace ng recovery, hindi malabong makahabol pa siya sa kampanya ng Boston Celtics sa playoffs na.